Magandang araw sa lahat. Gagawa naman tayo ng isa namang kwentong kagigiliwan natin. Dito sa ating munting channel, may pamagat na kardeng walang alam, ang sabungirong malas, swerte at laging gutom. Sa isang liblib na baryo sa San Tomas, nakatira si Kardeng. Isang lalaking may puso para sa sabong pero utak para sa wala. Ang tanging karanasan niya sa manok ay noong tinuka siya ng alaga niyang inahin noong bata pa siya. Pero nang nakapanood siya ng sabong sa barangay fiesta, biglang sumiklab ang kanyang pangarap na magiging isang sabungirong champion. Ang makakuha si Kardeng ng manok galing kay Mang Sibyo, isang matanda sa kanto na kilala sa pagbibinta ng baka swerteng manok. Sumali siya agad sa tupada. Akala niya sapat ng pagsigaw ng laban. Pero hindi pa nagsimulang laban, nasapak na agad ang manok niya ng kalaban, knockout, isang pitik lang, tapos ang laban. Pre, parang sinaniba ng multo yung manok mo. Tawang-tawa ang mga mananari. Di pa rin sumuko si Kardeng sa pangalawang sabong. Sumama siya sa kay Duming. Doon, aksidenteng nakaupo siya sa pwesto ng isang kilalang sabungiro, si Big Boy Kalabaw, na may katawan parang ref at liig na parang truso. Akin yung upuan, sigaw ni Big Boy. Idi sa'yo na, gusto ko lang namang makakita ng aksyon, nanginginig na sagot ni Kardeng habang paatras, pero nadula sa manok na tumatay. Tumamang ulo niya sa poste ng sabungan na wala ng malay. Pagdilat niya, panalo pa pala ang manok ni Big Boy. Sinisi siya nito. Swerteng talisman kita. Mula ngayon, lagi kang dapat nandito. Dahil sa pagkabunggo sa poste, nagkaroon siya ng kaibang panaginip. Kinausap siya ng isang mahiwagang manok na may suot na shade at gold chain. Kardeng! Sabi ng manok. Ikaw ang pinili ko maging tapagmana ng tahong ni Talaib. Isang alamat ng sabong pero may kondisyon. Dapat mo akong alagaan, pakainin ng saging araw-araw. At huwag mo akong ipaglaban hanggat di pa ako handa. Pagkagising niya, nasa tabi niya ang isang makintab mukhang imported na manok. Galing pala kay Aling Bibang na may tindahan ng ukay-ukay ng mga hayop. May mga sombrirong pambata, sapatos na pangmaya at minsan manok na mamukhang pulis dahil sa tapang. Sa di inaasahan nanalong manok ni Kardeng sa barangay Sabong. Tatlong sunod-sunod na laban mula sa ding walang alam, nagiging Kardeng swerteng kakaiba. Pero ang tong twist. Tuwing may laban ang manok niya, kinakailangan niya magsuot ng pulang brief, sumasayaw ng tinikling bagong laban at sumigaw ng bangon mahiwagang taho. Gumawa siya ng YouTube content sa channel niya na Kardeng TV at Sabong Insayaw na biglang sumikat. Isang araw, inibitahan siya ng isang presteryosong sabungan sa Maynila. Kalaban niya ang anak ng isang kilalang politiko na may manok na may sariling driver at aircon sa kulungan. Bagong laban na walang pulang brief ni Kardeng. Nataranta siya. Makbos palengke pero ang nakita lang ay sobrang luwag ng granny panties. Wala siyang choice. Sumayaw siya ng tinikling suot ang granny panties. Tawag ang buong sabungan pero nang nagsimula ang laban, boom! Isang sultada lang bagsak ang manok ng kalaban. Sa granny panties pala ang swerte, sigaw ni Kardeng. Mula sa walang alam, naging alamat si Kardeng. Hindi dahil sa galing sa sabong, kundi sa kaibang tiyaga, malas, swerte at kakapala ng mukha. Ayon, may sarili na siyang sabungan sa San Tomas. May stage na parang sasayawan na palaging may promo, magsuot ng kaibang brief, may libreng kape at retrato kay Kardeng. At yan ang ating medyo nakakatawang kwento. Salamat.